Maraming Pinoy ang nangangarap yumaman, pero iilan lang ang tunay na nakakaalam ng tamang sikreto. Sa librong The Richest Man in Babylon ni George S. Clason, nakapaloob ang mga aral na timeless at practical, mga prinsipyo na pwedeng i-apply ng bawat isa sa atin kahit entry-level ang sahod. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakamahalagang aral na makakatulong sa iyong ipon, investments, at financial growth. Tapusin ang video hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay ibabahagi ko ang pinakamahalagang impormasyon at aral na pwedeng magbago ng iyong financial mindset magpakailanman. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong ng po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Simulan ang pagpapataba ng iyong pitaka. Alam mo ba yung pakiramdam na kapag natanggap mo na ang sahod mo sa kinsenas o katapusan, parang dumaan lang ito sa kamay mo? Bago pa matapos ang araw, bayad na ang kuryente, tubig, upa sa bahay, at ang mga utang sa kapitbahay o sa credit card. Sa huli, wala nang natitira para sa sarili mo. Dito papasok ang unang aral mula sa Babylon na tinatawag nating Start Thy Purse to Fattening. Sa madaling salita, kailangan nating simulan ang pagpapataba sa ating mga tuyot na pitaka. Ang pinaka-basic na rule dito ay ang pagtatabi ng 10% ng lahat ng kikitain mo. Isipin mo ito, sa bawat 10 pesos na ipinapasok mo sa iyong pitaka, 9 pesos lang ang dapat mong ilabas para sa iyong mga gastos. Ang 1 peso na matitira ay hindi mo pwedeng hawakan o gastusin dahil iyan ang pambayad mo sa iyong sarili. Maraming mga Pilipino ang may mindset na ipon equals income minus expenses. Pero ang tamang formula para yumaman ay expenses equals income minus ipon. Ibig sabihin, bago mo pabayaran ang kahit na sino, bayaran mo muna ang sarili mo. Hindi ito pagiging madamot, kundi ito ay pagpapakita ng respeto sa iyong pinagpaguran. Isipin mo ang iyong pera bilang mga maliliit na workers o trabahador. Sa bawat 100 pesos na itinatabi mo, meron kang isang sundalo na handang ipaglaban ang iyong financial freedom sa hinaharap. Pero paano mo ito gagawin kung saktuhan lang ang sahod mo? Ang susi rito ay ang consistency. Hindi kailangang biglaan na kalahati ng sahod mo ay itatabi mo na agad. Simulan mo sa maliit na halaga na hindi mo masyadong mararamdaman ang bawas. Halimbawa, kung kumikita ka ng 15,000 pesos sa isang buwan, ang 10% niyan ay 1,500 pesos. Kung sa tingin mo ay masyadong malaki iyan, subukan mong hatiin sa araw-araw. Iyon ay parang 50 piso lang bawat araw. Isang kape lang yan sa labas o isang order ng milk tea. Pero ang epekto niyan sa pitaka mo pagkalipas ng ilang taon ay napakalaki. Sa modernong panahon natin ngayon, mas madali na itong gawin dahil sa mga digital banks gaya ng Maya, GCash, or GoTime. Maaari mong iset ang iyong account na automatikong maglilipat ng pera sa iyong savings folder tuwing araw ng sahod mo. Sa paraang ito, hindi mo na kailangang mag-isip o dumaan sa tukso dahil bago mo pa makita ang pera, nakasave na ito. Ang pagkakaroon ng matabang pitaka ay nagbibigay sa iyo ng peace of mind. Alam nating mga Pilipino ang hirap ng buhay kapag may biglaang emergency at wala tayong madukot. Ang 10% rule na ito ang magsisilbing unang layer ng iyong protection. Maraming nagsasabi na hindi ko kayang mag-ipon dahil maliit lang ang sahod ko. Pero ang totoo, kung hindi ka matutong mag-ipon habang maliit pa ang sahod mo, hinding-hindi ka rin makakapag-ipon kahit maging 6 figures pa ang kinikita mo. Ang disiplina sa pag-iipon ay parang muscle na kailangang i-exercise. Habang tumatagal na ginagawa mo ito, lalong nagiging madali at lalong kumakapal ang iyong pitaka. Isipin mo na lang na ang bawat piso na naitabi mo ay isang buto na itinanim mo. Sa umpisa, maliit lang ito at parang walang nangyayari, pero sa paglipas ng panahon, tutubo ito at magiging isang malaking puno na magbibigay sa iyo ng lilim at prutas sa hinaharap.
Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na halaga. Ang mahalaga ay makabuo ka ng habit. Ang habit ng pagtatabi ng pera, bago ang lahat, ay ang pundasyon ng lahat ng mayamang tao sa Babylon at maging sa buong mundo. Sa ating mga ka-daily, subukan nating hamunin ang ating mga sarili. Ngayong darating na sahod, huwag mo munang tignan ang iyong cart sa online shopping apps. Buksan mo ang iyong bank app at ilipat agad ang 10% sa isang account na wala kang ATM card para hindi mo madaling magastos. Kung wala kang bank account, gumamit ka ng physical na alkansya o lagayan na mahirap buksan. Ang mahalaga ay makuha mo ang pakiramdam na meron kang perang natitira para sa iyong kinabukasan. Ang pagkakaroon ng pera sa pitaka na hindi mo gagastusin ay nagbibigay ng kakaibang kumpiyansa. Hindi ka nakakabahan kapag dumaan ang mga bayarin dahil alam mong mayroon kang pondong nabuo. Ito ang unang hakbang para makaalis sa tinatawag nating rat race o yung cycle ng trabaho, sahod, bayad, utang, trabaho ulit. Kapag nasanay ka na sa 10%, baka magulat ka na kaya mo na palang itaas ito sa 15% or 20% sa mga susunod na buwan. Ang mahalaga ay nagsimula ka. Tandaan, ang paglalakbay patungo sa kayamanan ay hindi nagsisimula sa isang malaking jackpot sa loto, kundi sa unang barya na pinili mong huwag gastusin. Gawin nating habit ang pagpapataba sa ating mga pitaka para sa susunod na kabanata ng ating buhay. Hindi na tayo namomroblema kung saan kukuha ng pambili ng bigas o pambayad ng upa dahil meron tayong matibay na pundasyon na sinimulan natin ngayon. Aral number 2. Kontrolin ang iyong gastos. Matapos nating pag-usapan ang pagtatabi ng 10%, siguradong ang susunod na tanong sa isip mo ay paano mo mapagkakasya ang natitirang 90% sa lahat ng bayarin mo. Dito na papasok ang pangalawang aral na control thy expenditures. Sa madaling salita, kailangan nating maging master sa paghawak ng ating mga gastusin. Maraming mga Pilipino ang biktima ng tinatawag nating lifestyle inflation. Ito yung sitwasyon na habang tumataas ang sahod mo, tumataas din ang standard ng gastos mo. Dati, masaya ka na sa instant coffee pero nung na-promote ka, kailangan na laging nasa sikat na coffee shop ang kape mo. Dati, ayos lang ang sumakay sa jeep pero ngayon, laging nakabook ng private car app. Ang katotohanan na dapat nating tanggapin ay hindi lahat ng tinatawag nating needs ay tunay na pangangailangan. Kadalasan, ang mga ito ay mga wants lang na nagkunwaring needs dahil sa bugso ng ating damdamin o dahil sa pressure ng social media. Ang sikreto ng mga mayayaman sa Babylon ay ang kakayahan nilang limitahan ang kanilang gastos sa mga bagay na talagang mahalaga lamang para manatiling sapat ang kanilang pera para sa kinabukasan. Ang unang hakbang para makontrol ang iyong gastos ay ang paggawa ng budget. Huwag kang matakot sa salitang budget dahil ito ay hindi kulungan, kundi ito ay kalayaan. Ang budget ay ang paraan mo para utusan ng iyong pera kung saan sila dapat pumunta, sa halip na magtaka ka kung saan sila nagpunta pagkatapos ng kinsenas. Isulat mo ang lahat ng iyong fixed expenses gaya ng renta sa bahay, kuryente, tubig, at pagkain. Pagkatapos, tignan mo ang mga variable expenses gaya ng load, transpo, at entertainment. Dito mo makikita ang mga leaks o yung mga maliliit na butas sa iyong bulsa. Halimbawa, ang pagbili ng soft drinks o yosi araw-araw ay mukhang maliit lang. Pero kung kukwentahin mo ang halaga niyan sa loob ng 1 year, baka katumbas na yan ng isang brand new na appliance o pandagdag sa iyong investment. Ang disiplina sa paggastos ay nagsisimula sa pag-unawa na ang iyong kinikita ay limitado, pero ang iyong kagustuhan ay walang hanggan. Kung susundin mo ang bawat hiling ng iyong puso, hinding-hindi magiging sapat ang kahit anong laki ng sahod mo. Relatable na scenario para sa ating mga ka-daily ay ang tinatawag na budol culture. Dahil sa dali ng pag-order online, isang pindot lang ay dadating na ang courier sa harap ng bahay mo.
Para makontrol ito, gamitin ang 72-hour rule. Kapag may nakita kang bagay na gusto mong bilhin, ilagay mo lang muna sa cart at huwag mong i-check out agad. Maghintay ka ng 72 hours o 3 araw. Mapapansin mo na pagkalipas ng panahong iyon, madalas ay mawawala na ang excitement mo at marirealize mo na hindi mo naman pala talaga kailangan ang item na iyon. Isa pang practical na paraan ay ang pag-iwas sa sale mindset. Huwag mong isipin na nakatipid ka ng 500 piso dahil naka-sale ang isang sapatos na nagkakahalaga ng 2,000 piso. Ang totoo, gumastos ka pa rin ng 2,000 pesos sa isang bagay na hindi mo naman binalak bilhin bago mo nakita ang karatula ng sale. Ang tunay na pagtitipid ay ang hindi paglabas ng pera para sa mga bagay na hindi nakakatulong sa iyong long-term goals. Isa pang mahalagang aspeto ng pag-control sa gastos ay ang pag-aaral na tumanggi o magsabi ng no nang walang halong hiya. Sa kulturang Pinoy, mahirap tumanggi kapag may nagyaya ng inuman, kain sa labas, o kapag may nangungutang na kamag-anak. Pero kailangan mong tandaan na ikaw ang Chief Financial Officer ng sarili mong buhay. Kung ang pagsama sa gala na iyon ay makakasira sa iyong budget para sa kuryente o sa iyong 10% savings, matutong mag-decline ng maayos. Ipaliwanag mo na mayroon kang financial priority sa ngayon. Ang mga totoong kaibigan ay maiintindihan ka at ang mga hindi makakaunawa ay hindi mo kailangan sa iyong journey patungo sa pagyaman. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong worth sa pamamagitan ng mamahaling gamit o panlilibre, kung ang kapalit naman nito ay ang iyong stress sa susunod na linggo dahil wala ka ng pambili ng ulam. Panghuli, laging tandaan na ang layunin ng pagkontrol sa gastos ay hindi ang magpakakuripot hanggang sa puntong naghihirap ka na, kundi ang pagpili kung saan mo gustong dalhin ang iyong hard-earned money. Mas masarap sa pakiramdam ang matulog sa gabi na alam mong bayad lahat ng bills mo at meron kang lumalagong ipon kaysa sa may bago kang ang sapatos pero kailangan mo namang magsangla ng gamit para lang makasurvive hanggang sa susunod na sahod. Ang pagiging wise sa pera ay isang skill na napag-aaralan. Simulan mong i-audit ang iyong mga subscription sa apps na hindi mo naman ginagamit, bawasan ang pagkain sa labas, at maging mapanuri sa bawat pisong inilalabas mo. Sa bawat pagtitipid na gagawin mo ngayon, binibigyan mo ang iyong future self ng mas magandang buhay. Ang disiplina sa paggastos ang magsisilbing bakod ng iyong yaman para hindi ito basta-basta manakaw ng mga panandaliang luho. Aral number 3. Pagpalaguan ang iyong kayamanan. Ngayong natuto ka na sa Aral 1 na magtabi ng 10% at sa Aral 2 na i-control ang iyong mga gastos, siguradong napapansin mo na unti-unti nang kumakapal ang iyong ipon. Pero ang tanong, hahayaan mo lang ba na nakatambay lang ang pera mo sa ilalim ng iyong unan o sa isang regular na savings account na halos walang kinikitang interes? Dito na tayo papasok sa ikatlong aral ng Babylon, ang Make Thy Gold Multiply. Sa madaling salita, kailangan mong matutunan kung paano pabuntisin o pararamihin ang iyong pera. Ang bawat piso na naitabi mo ay parang isang sundalo at ang layunin mo ay utusan ang mga sundalong ito na lumabas at kumuha pa ng mas maraming sundalo para sa iyo. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera na nasa pitaka mo ngayon, kundi sa stream of income o yung tuloy-tuloy na daloy ng pera na pumapasok sa iyo kahit natutulog ka o kahit hindi ka nagtatrabaho. Sa ating modernong panahon dito sa Pilipinas, marami tayong pagkakataon para gawin ito ng ligtas at praktikal. Ang pinaka-common at subok na paraan para sa ating mga ka-daily ay ang Pag-ibig MP Dalawa Savings. Ito ay isang government-guaranteed investment program kung saan ang iyong pera ay kumikita ng mas mataas na dividend rate kumpara sa mga tradisyonal na bangko. Isipin mo, ang pera mo doon ay hindi lang basta nakatabi, kundi aktibong ginagamit sa housing loans at iba pang investment ng gobyerno, at ang kinikita nito ay ibinabalik sa iyo bilang dividends.
Kung maglalagay ka ng kahit 500 piso bawat buwan sa loob ng 5 taon, magugulat ka na lang sa laki ng tubo nito dahil sa compounding interest. Ang compounding interest ang tinuturing na 8th wonder of the world. Dahil ang interest ng pera mo ay kikita pa ng panibagong interest, hanggang sa lumaki ito ng lumaki na parang isang snowball na gumugulong pababa ng bundok. Bukod sa MP2, maaari mo ring tingnan ang mga digital banks na nag-aalok ng mataas na interest rates na umaabot ng 4 to 6% bawat taon. Noong unang panahon sa Babylon, kailangan mong magpahiram ng ginto sa mga negosyante para kumita ng interes. Pero ngayon, gamit lang ang iyong smartphone, maaari mo nang palaguin ang pera mo. Ang mahalaga rito ay ang pagiging consistent. Hindi mo kailangang maging milyonaryo agad para mag-invest. Ang mindset dapat natin ay invest early and invest often. Kahit maliit na halaga basta tuloy-tuloy, mas malaki ang mararating niyan kaysa sa isang malaking halaga na isang beses mo lang ginawa. Ang pagpapalago ng yaman ay parang pagtatanim ng isang puno. Kailangan mo itong diligan araw-araw ng iyong contribution hanggang sa dumating ang panahon na ang prutas na nito ang magpapakain sa iyo. Dapat din nating matutunan ang konsepto ng passive income. Ito yung kita na hindi mo kailangang paglaanan ng 8 hours na trabaho araw-araw. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng dividends mula sa mga stocks ng malalaking kumpanya sa Pilipinas gaya ng SM, Jollibee o Ayala. Sa pamamagitan ng mga online brokerages, maaari ka nang maging part owner ng mga kumpanyang ito sa halaga na kasing presyo lang ng isang meal sa fast food. Kapag kumita ang mga kumpanyang ito, magbibigay sila ng parte ng kita sa iyo. Isa rin itong paraan para labanan ang inflation o yung unti-unting pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung ang pera mo ay nakatago lang sa bahay, ang value nito ay lumiliit habang tumatagal dahil sa inflation. Pero kung ang pera mo ay naka-invest at lumalago ng mas mabilis kaysa sa inflation, protektahan mo ang purchasing power ng iyong pinaghirapan. Sa huli, ang ikatlong aral na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagtatrabaho para sa pera ay may limitation dahil ang ating lakas at oras ay may hangganan. Pero ang pera, kapag inilagay mo sa tamang investment, ay hindi napapagod at hindi natutulog. Ito ay magtatrabaho para sa iyo 24/7. Kaya naman sa bawat sahod na natatanggap mo, tanungin mo ang iyong sarili. Ilang sundalo ang ipapadala ko sa giyera ng investment ngayong araw? Huwag kang matakot na magsimula sa maliit. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi pagsisimula dahil iniisip mong maliit lang ang pera mo. Tandaan, ang lahat ng malalaking puno ay nagsimula sa isang maliit na buto. Ang iyong misyon ngayon ay siguraduhin na ang bawat pisong naitabi mo ay may anak at ang mga anak na iyon ay magkakaroon din ng sariling mga anak hanggang sa mabuo ang iyong army of wealth. Aral number 4, protektahan ang iyong kayamanan. Ngayong nakikita mo na ang iyong pera ay unti-unting lumalago. Darating ang isa sa pinakamalaking pagsubok sa iyong financial journey, ang tukso at ang panganib na mawala ang lahat ng iyong pinaghirapan. Dito papasok ang ika-4 na aral ng Babylon na guard thy treasures from loss. Sa madaling salita, kailangan mong maging bodyguard ng sarili mong pera. Napakahirap mag-ipon ng 1 year or 5 years, pero napakabilis nitong mawala sa loob lang ng 1 minuto dahil sa isang maling desisyon o dahil sa panloloko ng ibang tao. Sa ating bansa, kaliwat kanan ang mga balita tungkol sa mga investment scams na nangangako ng double your money or easy money sa loob lang ng maikling panahon. Ang unang rule sa pagprotekta ng yaman ay ito. Kung ang isang offer ay too good to be true, sigurado na hindi iyan totoo. Huwag kang masilaw sa mabilisang kita dahil ang tunay na yaman ay nabubuo sa tamang proseso at hindi sa tiyamba. Isang mahalagang prinsipyo sa aral na ito ay ang paghingi ng payo sa mga tamang tao. Sabi nga sa libro,
huwag kang hihingi ng payo tungkol sa mga bituin sa isang brickmaker, kundi sa isang astronomer. Sa kontekstong Pinoy, huwag kang hihingi ng payo tungkol sa investment sa iyong kakilala na baon din sa utang, o sa mga taong mahilig lang mag-post ng kanilang mga mamahaling gamit pero wala namang totoong assets. Bago mo ilabas ang iyong hard-earned money para sa isang negosyo or investment, siguraduhin mo na ang taong nag-aalok nito ay may track record at sapat na kaalaman sa larangang iyon. Ang pagtitiwala ay dapat ibinibigay sa mga taong napatunayan na ang kanilang kakayahan. Maraming mga Pilipino ang nabibiktima ng hype o yung dahil lang sikat ang isang bagay, gaya ng mga bagong crypto coins o mga networking schemes, ay sumasali na agad nang hindi naiintindihan ang pasikot-sikot nito. Ang hindi mo naiintindihan, huwag mong papasukan. Bukod sa mga scams, kailangan mo ring protektahan ang iyong sarili laban sa mga emergency na pwedeng tumama sa iyong pamilya. Dito nagiging critical ang pagkakaroon ng emergency fund. Bago ka sumabak sa mga high-risk investments, siguraduhin mo na meron kang nakatabing pera na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong gastusin. Ito ang iyong proteksyon para kung sakaling mawalan ka ng trabaho o may magkasakit sa pamilya, hindi mo kailangang ibenta ang iyong mga investment ng palugi o mangutang ng may mataas na interest. Ang emergency fund ay ang iyong financial shock absorber. Kapag mayroon ka nito, hindi ka madaling magpapanik sa oras ng krisis at mapoprotektahan mo ang iyong long-term savings. Sa modernong panahon, kasama rin sa pagprotekta ng yaman ang pagkuha ng tamang insurance. Isipin mo ito bilang isang maliit na gastos ngayon para maiwasan ang malaking pagbagsak ng iyong yaman sa hinaharap kung may mangyaring hindi inaasahan. Dapat din nating pag-usapan ang pagpapahiram ng pera sa mga kamag-anak o kaibigan, na isa sa pinakamahirap na aspeto ng kulturang Pinoy. Maraming nagsimulang mag-ipon pero nauwi sa wala dahil sa utang pa utang na hindi naman nabayaran. Sabi sa The Richest Man in Babylon, ang pagtulong sa kaibigan ay mabuting gawain, pero huwag mong hahayaan na ang pasanin nila ay maging pasanin mo rin hanggang sa malunod ka na. Kung magpapahiram ka, siguraduhin mo na ang halagang iyon ay hindi makakaapekto sa iyong survival at sa iyong 10% rule. Ang pinakaligtas na paraan ay magpahiram lang ng halagang handa mong kalimutan o ituring na tulong na lang. Sa paraang ito, mapoprotektahan mo ang iyong peace of mind at ang iyong relasyon sa kanila. Huwag mong isakripisyo ang iyong future para sa mga taong hindi naman marunong humawak ng sarili nilang pera. Ang huling punto sa pagprotekta ng yaman ay ang pag-iwas sa get-rich-quick mindset. Ang yaman ay parang kuta na kailangang lagyan ng matitibay na pader. Ang bawat tamang desisyon na ginagawa mo, gaya ng pag-verify sa mga dokumento ng bibiling lupa, pagbabasa ng terms and conditions ng isang app, at ang hindi pagbibigay ng iyong OTP sa kahit na sino, ay bahagi ng pagpapatibay ng iyong pader. Ang iyong layunin ay hindi lang maging mayaman, kundi manatiling mayaman. Sa mundong puno ng mga taong gustong kumuha ng iyong pera, ang iyong pinakamabisang sandata ay ang iyong kaalaman at ang iyong pagiging mapanuri. Tandaan, mas madaling protektahan ang perang nasa kamay mo na kaysa bawiin ang perang nawala na dahil sa kapabayaan. Maging maingat, maging matalino at laging unahin ang seguridad ng iyong pinagpaguran bago ang pangako ng malaking kita. Aral number 5. Gawing isang pakinabang ang iyong tirahan. Ngayong protektado na ang iyong yaman, dako naman tayo sa ikalimang aral na make of thy dwelling a profitable investment. Sa madaling salita, kailangan mong siguraduhin na ang tinitirhan mo ay hindi lang basta gastos, kundi may balik sa iyo. Sa ating kulturang Pilipino, napakalaking achievement ang pagkakaroon ng sariling bahay at lupa. Marami sa atin ang nangangarap na makaalis sa pangungupahan dahil sa pakiramdam na
tapon pera lang ang pagbabayad ng renta buwan-buwan. Sabi sa libro, kapag ang isang tao ay may sariling bahay na matatawag niyang kaniya, mas nagkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili at mas nagiging ganado siyang magtrabaho dahil alam niyang mayroon siyang pundasyon para sa kaniyang pamilya. Pero sa modernong panahon natin ngayon, kailangang maging wise tayo kung paano natin gagawing asset ang ating tirahan at hindi isang pabigat o liability na uubos sa ating sahod. Ang unang hakbang para sa ating mga ka-daily ay ang matalinong pagpili sa pagitan ng rent versus own. Kung ikaw ay umuupa ngayon, subukan mong kwentahin ang kabuuan ng ibinabayad mo sa loob ng 5 years o 10 years. Kung ang halaga ng upa mo ay halos kapareho lang ng monthly amortization para sa isang housing loan gaya ng sa Pag-ibig, baka panahon na para pag-isipan ang pagkuha ng sariling unit. Ang bentahe ng paghuhulog sa sariling bahay ay sa huli. Ang property na iyon ay magiging iyo at tataas ang value nito sa paglipas ng panahon o ang tinatawag nating appreciation. Isipin mo, habang lumilipas ang mga taon, ang binabayaran mong 1,000 pesos ngayon ay liliit ang value dahil sa inflation, pero ang lupa at bahay mo ay lalong nagiging mahal. Ito ay isang uri ng forced savings na nagbibigay sa iyo ng seguridad sa iyong pagtanda. Pero paano kung may sarili ka ng bahay? Maaari mo pa rin itong gawing profitable investment sa pamamagitan ng house hacking. Ito ay isang modernong approach kung saan ginagamit mo ang iyong space para kumita. Halimbawa, kung may extra na kwarto ka sa bahay, maaari mo itong paupahan o ilagay sa mga apps gaya ng Airbnb kung nasa magandang location ka. Kung may bakanting garahe ka naman, maaari mo itong gawing maliit na sari-sari store o kaya naman ay paupahan bilang parking space sa mga kapitbahay na may sasakyan pero walang mapagparkan. Ang layunin dito ay mapababa ang iyong cost of living sa pamamagitan ng paggamit sa iyong bahay para ito mismo ang magbayad sa sarili niyang kuryente o tubig. Sa ganitong paraan, ang iyong tirahan ay hindi lang shelter, kundi isang aktibong income generator. Dapat din nating tignan ang lokasyon ng ating tirahan bilang bahagi ng ating financial strategy. Kung ang bahay mo ay sobrang layo sa iyong trabaho at gumagastos ka ng 3 to 4 hours araw-araw sa commute at libu-libong piso sa pamasahe, ang bahay mo ay nagiging isang malaking gastos. Ang oras ay katumbas ng pera. Kung makakahanap ka ng tirahan na mas malapit sa iyong hanapbuhay, ang matitipid mong oras at pagod ay maaari mong gamitin para sa isang side hustle o para sa pag-aaral ng mga bagong skills na magpapataas ng iyong kita. Ang praktikal na tirahan ay yung nakakatulong sa iyong productivity at hindi yung uubos ng iyong lakas bago ka pa makarating sa opisina. Ang tunay na yaman ay hindi lang makikita sa ganda ng tiles o pintura ng bahay mo, kundi sa kung paano ito nakakatulong sa iyong pangkalahatang financial health. Panghuli, kailangan mong tandaan na ang bahay ay dapat pasok sa iyong budget. Maraming Pilipino ang nalulubog sa utang dahil kumuha ng bahay na masyadong magarbo at hindi na nila kayang bayaran ang monthly amortization. Ang aral na ito ay hindi nagsasabi na bumili ka agad ng mansyon. Ang sinasabi nito ay magkaroon ka ng tirahan na profitable o kapaki-pakinabang. Kung ang bahay mo ay nagiging dahilan para hindi ka na makakain ng maayos o hindi ka na makapag-ipon ng iyong 10%, ibig sabihin ay hindi ito tamang investment sa ngayon. Magmula sa maliit, siguraduhin ang stability at hayaan na ang iyong mga investments ang bumili para sa iyo ng mas malaking bahay sa hinaharap. Kapag ang tirahan mo ay maayos, kontrolado ang gastos, at nagbibigay sa iyo ng peace of mind, doon mo mararamdaman ang tunay na ginhawa na dala ng iyong pagiging wise sa pera. Aral number 6, siguraduhin ang kita sa hinaharap. Dumating na tayo sa ika-6 na aral ng Babylon na ensure a future income. Ang aral na ito ay tumutukoy sa paghahanda para sa iyong kinabukasan at sa panahon na hindi mo na kayang magtrabaho,
ng kasing lakas ng ginagawa mo ngayon. Bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging mapagmahal sa pamilya, pero mayroon tayong isang kultura na kailangan nating baguhin. Ang paggawa sa ating mga anak bilang ating retirement fund. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay ang hindi pagiging pabigat sa kanila pagdating ng panahon na ikaw ay matanda na. Kailangan mong magplano habang nasa productive years ka pa o yung mga panahon na malakas ka pa, may trabaho at may regular na kita. Isipin mo ang iyong sarili, 20 or 30 years mula ngayon, iyong version mo na gusto na lang magpahinga at mag-enjoy sa buhay nang hindi na mo problema kung saan kukuha ng pambili ng maintenance na gamot. Ang unang hakbang para masiguro ang iyong kita sa hinaharap ay ang pag-maximize sa mga government benefits na available sa atin. Huwag mong baliwalain ang iyong SSS o GSIS contributions. Maraming mga self-employed or freelancers ang nakakaligtaang bayaran ito. Pero napakahalaga nito dahil ito ang magbibigay sa iyo ng buwanang pensyon pagdating ng panahon. Isipin mo ito bilang isang automatic na future income na nakalaan para sa iyo. Bukod dito, napaka-practical na kumuha ng mga investment vehicles na pangmatagalan, gaya ng insurance na may investment component o yung mga retirement accounts na nag-aalok ng tax advantages. Ang layunin ay gumawa ng isang pool of wealth na sapat na malaki para mabuhay ka sa interest o dividends nito sa hinaharap. Ang bawat pisong inilalagay mo sa iyong retirement fund ngayon ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong matandang sarili. Sa ating modernong panahon, bahagi rin ng pagsisecure ng future income ang patuloy na skill upgrading. Ang mundong ginagalawan natin ay mabilis magbago. Ang mga trabaho ngayon ay maaaring wala na sa susunod na 10 taon dahil sa AI at bagong teknolohiya. Kaya naman, huwag kang titigil sa pag-aaral. Ang iyong kakayahang kumita o earning capacity ang iyong pinakamalaking asset. Kung ikaw ay isang office worker, matutong gumamit ng mga bagong tools. Kung ikaw ay isang negosyante, pag-aralan ang e-commerce. Sa pamamagitan ng pagpapanatili sa iyong sarili na relevant sa market, sinisiguro mo na lagi kang may paraan para kumita ng pera anuman ang mangyari sa ekonomiya. Ang taong may maraming skills ay bihirang mawalan ng pagkakataon na kumita at iyon ay isang uri ng insurance para sa iyong kinabukasan. Isang napaka-relatable na aspeto rito para sa ating mga ka-daily ay ang pag-build ng multiple income streams. Huwag kang kampante na meron kang stable na trabaho ngayon. Ang tunay na seguridad ay nagmumula sa pagkakaroon ng 2, 3 o higit pang paraan ng pagkita. Maaring ito ay isang maliit na side business, rental income, o kaya naman ay dividends mula sa mga stocks na pinag-usapan natin sa Aral 3. Ang ideya ay kung sakaling mawala ang isang source ng income, meron ka pang ibang sasandalan. Isipin mo ito na parang isang mesa na may 4 na paa. Kung maputol ang isa, tatayo pa rin ito. Pero kung iisa lang ang paa ng mesa mo at nabali ito, bagsak lahat ng plano mo. Ang paggawa ng iba't ibang paraan para kumita ay ang pinakamatalinong paraan para masiguradong hindi ka mauubusan ng pera sa hinaharap. Panghuli, ang aral na ito ay tungkol sa long-term vision. Maraming mga Pilipino ang nabubuhay sa one day at a time o yung bahala na mindset. Pero ang pagyaman ay nangangailangan ng intensyon. Tanungin mo ang sarili mo, magkano ang kailangan ko buwan-buwan para mabuhay ng komportable kapag 65 years old na ako? Kapag nalaman mo ang numerong iyon, magtrabaho ka pabalik para malaman kung magkano ang kailangan mong itabi at i-invest ngayon. Ang disiplina sa paghahanda para sa future ay hindi pagkakait sa sarili sa kasalukuyan, kundi ito ay pagtitiyak na ang iyong kinabukasan ay magiging maliwanag at malaya mula sa takot ng kahirapan.
Ang pagiging wise sa pera ay hindi lang para sa ngayon, kundi para sa habambuhay na seguridad ng iyong buong pamilya. Aral number 7. Palakasin ang iyong kakayahang kumita. Dumako na tayo sa ikapitong aral na increase thy ability to earn. Sa lahat ng aral na tinalakay natin, ito ang may pinakamalaking impact sa bilis ng iyong pag-asenso. Maraming tao ang nakapokus lang sa pagtitipid, pero nakakalimutan nila na may limitation ang pagtitipid. Hindi mo pwedeng gawing zero ang gastos mo dahil kailangan mong kumain. Pero ang iyong kakayahang kumita, iyan ay walang limitation. Ang aral na ito ay nagtuturo na bago pa man dumami ang ginto o pera sa iyong bulsa, dapat munang madagdagan ang dunong at kakayahan sa iyong isipan. Sa modernong mundo natin dito sa Pilipinas, hindi na sapat yung sipag at tiyaga lang. Kailangan natin ng sipag, tiyaga at diskarte. Ang taong mas marami ang alam at mas magaling ang skill ay laging mas malaki ang singil at mas hinahanap ng mga kliyente o kompanya. Ang unang hakbang para mapataas ang iyong income ay ang pagkakaroon ng strong desire o matinding kagustuhan na matuto. Hindi pwedeng sana yumaman ako lang ang hiling mo. Dapat ay specific ang goal mo. Halimbawa, kung ikaw ay isang graphic designer na kumikita ng 20,000 pesos, ang goal mo ay maging expert sa UI/UX design para maging 50,000 pesos ang iyong value. Kapag specific ang iyong layunin, nagiging malinaw ang landas na tatahakin mo. Huwag kang makontento sa kung ano ang alam mo ngayon. Sa panahon ng internet, wala nang dahilan para hindi matuto. Napakaraming free courses sa YouTube, Coursera o Udemy na pwedeng magturo sa iyo ng high-paying skills gaya ng digital marketing, data analysis, o kahit pag-aayos ng mga modernong gadgets. Ang pag-invest sa iyong sarili ang investment na may pinakamataas na return on investment o ROI. Pangalawa, kailangan nating baguhin ang ating work ethic. Sabi sa Babylon, ang taong tapat at masigasig sa kaniyang trabaho ay laging pinagpapala. Sa ating mga ka-daily, kung ikaw ay empleyado, huwag kang magtrabaho ng sapat lang para hindi masisante. Magtrabaho ka sa paraang magiging indispensable ka o yung hindi ka kayang palitan ng kumpanya dahil sa husay mo. Kung ikaw naman ay negosyante, laging isipin kung paano ka makakapagbigay ng extra value sa iyong mga customer. Ang pera ay sumusunod sa value na ibinibigay mo sa mundo. Kung mas malaki ang problemang kaya mong resolbahin, mas malaki ang perang babalik sa iyo. Huwag kang matakot sa mahihirap na task dahil doon mo mahahasa ang iyong galing na magiging ticket mo sa mas mataas na sahod. Isa pang practical na paraan ay ang pag-aaral ng financial literacy mismo. Hindi lang ito tungkol sa iyong trabaho, kundi tungkol sa pag-unawa kung paano gumagalaw ang pera. Matutong magbasa ng kontrata, intindihin ang takbo ng stock market, at pag-aralan ang mga batas sa buwis. Kapag marami kang alam sa paligid mo, hindi ka madaling maloko at mas marami kang nakikitang oportunidad. Halimbawa, ang isang taong marunong tumingin ng real estate market ay mas mabilis makakahanap ng murang lupa na pwedeng ibenta ng mahal pagkalipas ng ilang taon. Ang kaalaman ay kapangyarihan at ang kapangyarihan na iyon ay direktang nagiging pera sa iyong bank account. Ang iyong utak ang pinakamalakas na money-making machine na mayroon ka, kaya siguraduhin mong lagi itong upgraded. Panghuli, kailangan mong samahan ng tamang self-discipline at focus ang iyong pag-aaral. Maraming nagsisimulang mag-aral ng bagong skill pero humihinto rin pagkalipas ng isang linggo. Ang tagumpay ay para sa mga taong kayang tapusin ang sinimulan nila. Huwag kang padala sa shiny object syndrome or yung lipat ng focus sa kung ano ang uso. Pumili ka ng isang field na gusto mo, maging master ka doon at gamitin mo iyon para itaas ang iyong income. Sa bawat oras na ginugugol mo sa pagbabasa ng libro o pag-practice ng iyong craft, sa halip na mag-scroll lang sa social media, dinadagdagan mo ang value ng iyong hinaharap.
Tandaan, ang yaman ay bunga ng iyong paglago bilang tao. Habang lumalaki ka, sumasabay ang paglaki ng iyong kakayahang humawak at magpalago ng kayamanan. Aral number 8. Magbayad ng utang ng may dangal. Ngayong napataas mo na ang iyong kakayahang kumita, kailangan nating harapin ang isa sa pinakamalaking hadlang sa pagyaman ng maraming Pilipino, ang utang. Sa Babylon, ang pagiging baon sa utang ay itinuturing na isang uri ng pagkaalipin. Dito sa ikawalong aral, ituturo natin kung paano ka makakawala sa kadena ng utang ng may dangal at integridad. Alam nating mga ka-daily na mahirap matulog sa gabi kapag alam mong may mga taong naghihintay ng bayad mo. O kaya naman ay panay ang tawag ng mga collection agencies sa phone mo. Ang unang hakbang para makaalis sa sitwasyong ito ay ang pagharap sa katotohanan. Huwag kang magtago. Ilista mo lahat ng iyong utang, mula sa credit cards, personal loans, hanggang sa utang sa Bombay o sa iyong mga kamag-anak. Kapag nakita mo ang kabuuang numero, doon ka palang makakagawa ng epektibong plano para ubusin ito. Ang pinaka-legit na strategy mula sa The Richest Man in Babylon ay ang 20% debt rule. Sabi sa aral na ito, kailangang i-divide mo ang iyong income sa tatlong parte. 70% para sa iyong mga needs at gastos sa buhay. 10% para sa iyong sariling ipon, yung fattening diapers natin sa aral 1, at 20% para sa pagbabayad ng iyong mga utang. Maraming nagkakamali na ibinibigay lahat ng sahod sa utang hanggang sa wala na silang pangkain, kaya ang ending, mangungutang silang muli para lang mabuhay. Ang 20% rule ay nagbibigay sa iyo ng sistema. Sa pamamagitan nito, unti-unti mong nababawasan ang iyong mga utang habang nananatili kang may sapat na budget para sa pamilya at, higit sa lahat, nakakapag-ipon ka pa rin para sa iyong sarili. Ang pagkakaroon ng ipon habang nagbabayad ng utang ay napakahalaga para sa iyong mental health at self-worth. Isang practical na paraan para sa ating mga kababayan ay ang pakikipag-usap ng maayos sa mga pinagkakautangan. Kung ikaw ay nahihirapan, huwag kang mang-ghost o mag-delete ng account. Puntahan mo sila o tawagan at sabihin ang iyong sitwasyon. Ipakita mo ang iyong plano na magbabayad ka ng fixed amount bawat kinsenas gamit ang iyong 20% budget. Karamihan sa mga tao at kahit ang mga bangko ay mas gustong makatanggap ng maliit na halaga ng regular kaysa sa wala silang makuha sa iyo dahil nagtago ka na. Sa paggawa nito, pinapanatili mo ang iyong dangal at ang iyong credit worthiness. Ang integridad mo ay mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera. Dahil kapag maayos ka kausap, mas madaling magbukas muli ang mga pinto ng oportunidad para sa iyo balang araw. Dapat mo ring itigil ang debt cycle o yung paghiram sa isa para pambayad sa isa pa. Sa modernong panahon, iwasan ang mga mabilisang loan apps na may napakataas na interest rates o yung mga 5-6 na uubos sa iyong kinikita. Kung kailangang magtiis muna sa simpleng ulam o bawas-bawasan ang paglabas-labas, gawin mo ito para lang hindi na madagdagan ang iyong utang. Gamitin ang debt snowball method. Unahin mong bayaran ang pinakamaliit na utang hanggang sa maubos ito. Ang bawat utang na nababayaran mo ay magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at momentum para harapin ang mas malalaking bayarin. Ang disiplina sa pagbabayad ng utang ay pagpapakita ng respeto sa taong nagtiwala sa iyo noong nangangailangan ka, at higit sa lahat, ito ay pagpapalaya sa iyong sarili mula sa bigat na dinadala mo araw-araw. Panghuli, laging tandaan na ang pagbabayad ng utang ay hindi lang tungkol sa pag-ubos ng balanse sa listahan. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong character. Ang taong marunong rumespeto sa kaniyang obligasyon ay ang taong pinagkakatiwalaan ng mas malaking kayamanan. Sa bawat 20% na ibinabayad mo, isipin mo na unti-unti mong pinuputol ang kadena na pumipigil sa iyo para maging tunay na malaya. Kapag zero debt ka na, ang buong 30%, yung dating 10% ipon,
plus 20% pambayad utang, ay mapupunta na lahat sa pagpapalago ng iyong yaman. Isipin mo kung gaano kabilis ang pag-asenso mo kapag wala ka ng hinahabol na bayarin. Ang kalayaan mula sa utang ay isa sa pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. At ito ang magiging matibay na pundasyon mo para sa susunod na yugto ng iyong financial journey. Aral number 9. Huwag matakot sa pagkakataon. Dito sa ikasyam na aral, hihimayin natin ang konsepto ng swerte. Maraming mga Pilipino ang naniniwala na ang pagyaman ay swerte-swerte lang, na kailangan mong manalo sa loto o makapag-asawa ng banyaga para umasenso. Pero ayon sa mga matatanda sa Babylon, luck favors the man of action. Ang swerte ay hindi isang bagay na dumarating ng kusa habang ikaw ay nakahiga gaya ni Juan Tamad na naghihintay na mahulog ang bayabas. Ang tunay na swerte ay ang pagtatagpo ng preparation o paghahanda at ng opportunity o pagkakataon. Ang tanong ay ito: kapag ba kumatok ang magandang pagkakataon sa pinto mo, handa ka na bang buksan ito? O baka naman nakasara ang pinto dahil wala kang ipon, wala kang alam, at puno ka ng takot? Ang unang kailangang talunin para maging swerte ay ang tinatawag nating procrastination o ang ugaling mamayana. Marami sa ating mga ka-daily ang nakakita na ng magandang business idea o nakarinig na ng tungkol sa isang magandang investment, pero ang laging sagot ay pag-iisipan ko muna o sa susunod na sahod na lang. Sa mundong mabilis gumalaw, ang pagkakataon ay hindi naghihintay sa mga taong mabagal magdesisyon. Ang mga taong yumayaman ay yung mga taong kapag nakakita ng magandang deal o oportunidad, sinusuri agad ito at kapag napatunayang tama, ay agad na kumikilos. Huwag mong hayaan na maunahan ka ng takot o ng katamaran. Ang swerte ay para sa mga taong may lakas ng loob na sumubok at ang mga taong handang harapin ang calculated risk. Paano ka ba magiging ready para sa swerte? Balikan natin ang mga naunang aral. Kung ginagawa mo ang Aral 1 na pagtatabi ng 10%, magkakaroon ka ng capital o puhunan kapag may biglang dumating na magandang negosyo. Kung ginagawa mo ang Aral 7 na pagpapataas ng kaalaman, magkakaroon ka ng talas ng isip para makita kung alin ang totoong oportunidad at alin ang scam lang. Maraming Pilipino ang nalalagpasan ng swerte dahil kahit may dumating na pagkakataon, wala silang mailabas na pera o wala silang alam kung paano ito patatakbuhin. Ang paghahanda mo araw-araw, ang pagbabasa ng mga libro, ang pag-iipon ng barya, at ang pagbuo ng mga network ay ang paraan mo para akitin ang swerte patungo sa iyong buhay. Sa ating modernong panahon, ang swerte ay madalas na nasa anyo ng mga trends at bagong teknolohiya. Halimbawa, noong nagsisimula pa lang ang online selling o ang freelancing industry, ang mga taong agad na sumabak at nag-aral ay ang mga itinuturing nating sinuwerte. Ngayon, dahil malaki na ang kanilang kinikita. Pero ang totoo, hindi sila sinuwerte dahil lang sa tadhana. Sinuwerte sila dahil noong panahong ang iba ay nanonood lang ng Netflix, sila ay nag-aaral kung paano mag-set up ng shop o mag-optimize ng profile. Ang pagiging man of action ay ang pag-unawa na kailangan mong itanim ang binhi bago ka makaasa ng ulan. Kung hindi ka nagtanim, kahit gaano pa kalakas ang ulan ng oportunidad, wala kang aanihin. Panghuli, kailangan mong matutunang magtiwala sa iyong sariling diskarte. Maraming tao ang hindi nagkakaroon ng swerte dahil sobrang perfectionist sila. Gusto nila lahat ay sigurado bago sila kumilos. Pero sa realidad ng negosyo at investment, walang 100% na sigurado. Ang kailangan mo lang ay sapat na impormasyon at ang determination na ituloy ang laban. Ang pagkakataon ay parang bus na dumadaan. Kung hindi ka sasakay ngayon, maaaring matagalan bago ang susunod. Huwag mong hayaan na ang iyong buhay ay mapuno ng sana ginawa ko ito noon. Maging wise, maging mabilis, at maging handa.
Kapag nakasanayan mo ng kumilos agad sa bawat magandang pagkakataon, mapapansin mo na parang nagiging swerte ka na sa paningin ng iba. Pero ang totoo, ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong kapalaran. Aral number 10. Ang kayamanan ay isang desisyon, hindi swerte. Narito na tayo sa huling aral ng ating serye, ang Aral 10. Sa dulo ng lahat ng diskusyon natin tungkol sa pag-iipon, pag-invest at pag-iwas sa utang, kailangan nating tanggapin ang isang napakalaking katotohanan. Ang pagyaman ay isang desisyon na ginagawa mo araw-araw, hindi ito isang aksidente o swerte sa loto. Maraming mga Pilipino ang umaasa sa tadhana o sa swerte, pero ang mga taga-Babylon ay napatunayan na ang kayamanan ay bunga ng disiplina at ng tamang mindset. Ang pagkakaiba ng taong umuunlad sa taong nananatiling hirap sa buhay ay hindi ang laki ng kanilang sahod, kundi ang kanilang determinasyon na sundin ang mga batas ng pera anuman ang mangyari. Ang yaman ay hindi dumarating sa mga taong nagnanais lang nito. Ito ay dumarating sa mga taong nagpapasya na makuha ito at handang panindigan ang desisyong iyon. Ang pagpapasya na maging wise sa pera ay nangangahulugan na pipiliin mo ang iyong future self kaysa sa iyong present desires. Sa bawat beses na nakakatanggap ka ng bonus o commission, meron kang desisyong dapat gawin. Bibili ka ba ng bagong gadget para magmukhang mayaman? O ilalagay mo ba ang pera sa investment para maging tunay na mayaman? Ang mga ka-daily nating matatagumpay ay yung mga taong natutong magpigil sa panandaliang sarap para sa pangmatagalang ginhawa. Ito ang tinatawag nating delayed gratification. Ang pagyaman ay isang marathon. Sa umpisa, baka mapagod ka o makaramdam ng inggit sa mga kakilala mong panay, ang travel at shopping. Pero ang iyong desisyon na manatili sa iyong financial plan ang magdadala sa iyo sa finish line, kung saan ang kalayaan at seguridad ay naghihintay. Isang mahalagang bahagi ng aral na ito ay ang pagiging accountable sa iyong sariling buhay. Madaling isisi ang ating kahirapan sa gobyerno, sa ating mga magulang o sa ating kumpanya. Pero sa huli, ikaw ang may hawak ng manibela ng iyong pitaka. Ang desisyon na mag-aral ng financial literacy, ang desisyon na gumising ng maaga para sa side hustle, at ang desisyon na huwag nang mangutang muli ay nasa kamay mo lahat. Kapag inako mo ang responsibilidad sa iyong financial status, dun ka palang magkakaroon ng kapangyarihan na baguhin ito. Huwag mong hintayin na may magligtas sa iyo. Ikaw ang dapat maging hero ng sarili mong kwento. Ang bawat pisong naitabi mo mula sa Aral 1 hanggang sa mga investment na pinasok mo sa Aral 3 ay resulta ng iyong matibay na paninindigan. Dapat din nating tandaan na ang tunay na yaman ay may kasamang obligasyon na tumulong sa iba. Sa Babylon, ang mga pinakamayamang tao ay kilala rin sa kanilang pagiging mapagbigay. Sa ating kulturang Pinoy, ang pagtulong sa kapwa o ang pag-tithe ay nagbubukas ng mas maraming biyaya. Pero ang pagkakaiba ay ang pagtulong ng may sistema. Kapag ikaw ay mayaman na dahil sa iyong mga tamang desisyon, mas marami kang kakayahan na itaas din ang buhay ng ibang tao nang hindi mo ikinahihirap. Ang desisyon na yumaman ay hindi lang para sa sarili mong luho, kundi para maging daluyan ka ng pagpapala sa iyong pamilya at sa iyong komunidad. Ang taong may layunin na higit pa sa sarili niya ay mas madaling nakakahanap ng motivation para magpatuloy kahit mahirap ang hamon ng buhay. Ang 10 aral na ito mula sa The Richest Man in Babylon ay hindi lang mga tips, kundi ito ay isang lifestyle. Ang pagyaman ay nagsisimula sa isang simpleng desisyon ngayon, ang desisyon na simulan ang pagpapataba ng iyong pitaka at ang desisyon na huwag nang bumalik sa dati mong gawi na uubos ng iyong kinabukasan. Ang lahat ng napanood mo sa video na ito ay mananatiling impormasyon lang kung hindi mo ito gagawan ng action. Kaya naman, mga ka-daily, hamunin nyo ang inyong mga sarili. Ang paglalakbay patungo sa financial freedom ay mahaba at puno ng pagsubok.
Pero sa bawat tamang desisyon na gagawin nyo, lalong lumalapit ang tagumpay na inaasam nyo. Tandaan, ang kayamanan ay hindi destiny. Ito ay isang disiplinadong pagpili. Sa kabuuan, ang The Richest Man in Babylon ay nagtuturo ng mga simpleng prinsipyo na pwedeng magbago ng ating buhay pinansyal kung gagawin natin ng tuloy-tuloy. Hindi ito tungkol sa pagiging matalino lang, kundi sa pagiging disiplinado, sa pag-iipon ng kahit maliit na halaga, sa pagkontrol ng gastos, sa pagpapalago ng pera, at sa pagprotekta ng ating kayamanan laban sa maling desisyon. Ang bawat aral ay praktikal para sa mga Pinoy, mula sa baon sa opisina, paggamit ng digital banks, hanggang sa pagbuo ng side hustles at tamang mindset. Tandaan, ang yaman ay hindi swerte kundi resulta ng tamang aksyon araw-araw. Kung sisimulan mo ngayon, kahit maliit, darating ang panahon na magpapasalamat ka sa iyong future self. Ang susi ay nasa iyong mga kamay. Ikaw ang magpapasya kung mananatili kang nangangarap o magsisimula ng kumilos para sa tunay na financial freedom. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat.